Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nanguna na ang pambato natin. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my gosh, nakakaloka. Dahil nga patindi na ng patindi ang labanan dito sa Miss Universe. At ito na nga, syempre, na maraming nangangamba mga kababayan natin. Naku, kamusta kaya ang magiging lagay ni Atisa? Huwag kayong mag-alala dahil nag-number 1 na. Yes, totoo. Nag-number 1 na nga ang ating pambato sa lahat ng spot dito sa botohan, dito sa social media, kung saan nagbigay ng access para bumoto ang mga tao ang Miss Universe apps. So, ito nga, para sa People Choice, namuna na ang ating pambato na merong 83,000 vote, 148. And then, meron din tayong Miss Photogenic na nag-number 1 din si Miss Maria Atisa Manalo sa vote na 24,514. Best in Evening Gown. So, bakit nagkaroon ng evening gown? So, ayan. So, nag-number 1 din tayo. Miss Congeniality, tayo pa rin ang nakakuha ng number 1 spot. And then, Beyond the Crown, ato nga, 43,999 votes. So, ito natuwa ako dito kasi talaga ang ganda naman talaga ng video. Gusto ko itong makuha. And then, Most Beautiful People. O, di ba? Yes, I agree naman kahit hindi magbotohan ay talaga siya talaga ang pinakamaganda. And then, nag-number 1 na rin tayo sa Best National Costume. Wala pa naman costume. Bakit may Best National Costume na? So, yun, nakakaloka. At number 1 din dyan. And then, Best Skin, syempre, Miss Philippines, number 2 spot. So, number 1 dito ay si Indonesia. Ewan ko kung saan banda. Ayun, so, syempre, dahil botohan to, so, ayun na nga. I-claim natin yung number 1 spot. O, diba? So, yun. Pero syempre, hintayin pa natin ang pasabog na makikita natin kay Maria Atisa Manalo this coming preliminary competition. So, hindi lang to kumbaga parang hindi lang siya ang gumagalaw. Tayong lahat. Imagine ninyo, tayo ang bahala doon sa botohan, tapos siya naman ang bahala para sa finals, and then yung mga eksena niya, hindi naman siya nagpapabaya. So, kamusta naman daw si Vina? Si Vina, ayun, sa awa ng Diyos, konti lang ang boto sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, dahil siguro, una, talagang mahina talaga ang suporta ni Vina dito sa Thailand. Dahil nga nandoon nga na hindi naman siya 100% pure Thai. Kaya isa yon sa mga parang inaayawan ng mga Thailanders. So pangalawa, meron siyang sarili niyang supporters, ayun yung bumoboto sa kanya, pero syempre hindi ina para makipagpukpukan ng botohan talaga dito sa Miss Universe. Ang advantage natin doon, solid kasi tayong suporta kay Atisa Manalo. May mga ilan na basher na ayaw kay Atisa, pero solid naman tayo. So sana naiisip yun ng mga ibang basher na paano pag tumakbo yung candidates namin. So, para makuha sana nila yung suporta na sumusuporta kay Atisa. O paano pag bumaliktad yung mundo na siya na ang inilalaban. Tapos, hindi nyo sinuportahan si Atisa. So, paano sila susuporta doon sa pambato ninyo? Diba? So, yon. So, dito, pinatunayan lang na talaga malakas ang Atisa Manalo pagdating sa engagement. Talagang hindi talaga matatanggi. Talagang siya talaga yung masasabi kong isa sa mga malakas na kandidata pagdating sa social media. So, hindi si Vina. Si Vina, supporters niya yun nung 4 na taon na siyang lumalaban. Ang problema, hindi niya nakuha yung suporta ng lahat ng Thai. Kasi nga, may mga hindi nga naniniwala sa kanya na she's Thai. O, di ba nakakalungkot lang. Pero para sa akin, it doesn't matter. Nandiyan na si Vina, lumalaban na. And then, ayun, patunayan na lang ni Vina sa kanila na
na kaya niyang ipanalo ang competition. Actually, halos magkaparehas lang sila ng sitwasyon ni Atisa. Sa atin naman, may mga ilang basher na hindi talaga naniniwala kay Maria Atisa Manalo. At dito naman kay Vina, may mga ganun din na talagang no, di ba? Pero parang mas malalim yung hugot nila dito kay Vina. But ako, para sa akin, deserve ng dalawang kandidatang to dito makarating sa Miss Universe at ayan na. So, unti-unting nagkakaalaman lang kung sino talaga ang mas malakas. So, yan. Dahil nga malakas si Atisa Manalo, syempre, yung mga ibang page naman dito sa social media ay talagang nilalaglag talaga ang Atisa Manalo. To be honest, totoo yan. Yes, kung mapapansin ninyo, lalo na sa mga Latinas, ay nako, tinitira talaga nila ng todo si Atisa. Alam nilang maganda si Atisa Manalo at alam nilang possible na mag-penetrate to ng todo-todo. Pero dahil ang mga Latinas ay galit kay Atisa sa dahilan na dahil noon nga, di ba, sinabi ni Atisa na sana birthday ko din para manalo. So masyado nilang dinamdam yon kasi nga si Miss Venezuela noong time nagpa-interview siya, ang sinasabi niya, sabi ni Miss Philippines, kaya lang daw ako nanalo dahil birthday ko. Pero ang totoo, sinabi naman talaga natin yon, charot. So yan, so ngayon, galit sila, oo, na parang gusto nilang patunayan na no, talagang hindi ka talaga mananalo sa pageant. At kaya aligaga sila sa competition. Kumbaga laban na laban sila. Isa na nga sa mga nakita natin na medyo may parang kay Atisa ay si Miss Colombia. Kasi yung last time na nag-photo silang dalawa, sa video, kitang-kita ko na okay, naka-smile si Colombia, nagpapa-picture with Maria Atisa Manalo, pero after nun, dinedma niya si Atisa at kinausap niya yung ibang candidates. And then, si Atisa naman ay dedma din, lumayo din. So, yon. So, ako, para sa akin, ganun din yung gagawin ko, di ba? So, alam naman na natin yung mga Latinas, yung style talaga nila, medyo maano talaga sila, istariray. Oho. And then, sa Venezuela, ayun, hindi ko alam kung nakikipag-plastika siya kay Atisa kasi picture-picture sila dalawa. Pero aminin naman natin na talaga namang angat naman ang beauty ni Philippines more than kay Venezuela. Medyo maganda lang yung atake niya pagdating sa styling. Gusto ko nga silang dalawa ang mag-last two standing dito para magkaalaman talaga. Diba? So ako, confident ako na gagalaw ang Maria Atisa Manalo ng todo-todo. Naniniwala ako na talagang ibibigay niya yung best niya. Oho. At hindi ako, kumbaga parang, hindi ako natatakot dahil alam ko na may ibibigay si Atisa. Kaya nga sabi ni Atisa, abangan, di ba? So, yon. So, malaki ba ang may tutulong netong voting system na to para sa laban ni Atisa Manalo? To be honest, parang katulad din lang naman to yung Chelsea Manalo at saka kay, sino ba to? Si Michelle D na alam mo yon na parang nangunguna at nakahakot award. Pero hindi to ang basihan para makarating tayo sa top 5. Maaaring katulad din nila na kumakot ng maraming award tapos pagdating sa ay hanggang top 10 lang. Ganun din si Chelsea Manalo nung nakaraang taon, di ba? Nasa performance pa rin na ipapakita yan ni Atisa. Pero confident ako, pagdating sa Asia, si Atisa ang isa sa mga pinakamaganda talaga. Isa talaga siya sa mga magandang kandidata. Hindi lang sa Asia, sa lahat, sa totoo lang. And then, confident ako na kung ganda din naman ang pag-uusapan, kaya talaga mag-penetrate ni Atisa hanggang sa dulo. So, pakitaan lang to ni Atisa ng magandang performance at saka syempre, pak na eksena. So, tinatanong nila sa akin, Mama Sam, paano to? Mga halos Latinos at Latinas ang mga hurado. Wag natin problemahin yan. So, siguro naman magiging fair naman sila sa lahat ng candidates. And then, ayun nga, ako para sa akin, hindi ko iniisip na mga Latino o Latina sa mga hurado at walang Pilipina. Sa totoo lang, 6 na hurado na 4 doon ay Latinas tapos 2 ay from Europe.
So ako, para sa akin, it's okay. So hindi ako natatakot dyan. Kahit na yung iba, ang iniisip nila, nako, dehado dito ang Asia ha. So wag tayong matakot. Nandoon tayo na magtiwala sa magiging performance ng mga candidates natin. Siguro ibigay lang talaga ni Atisa yung best niya. So top 30, top 10 and then top 5, top 3 ang magiging format. So ako, sabi ko nga, makarating lang tayo uli sa top 5, masaya na ako. Nagawa yun ni Beatrice Luigi Gomez at naniniwala ako na si Atisa uli ang makakagawa noon. Ewan ko, kumpiyansa ako dyan. Ako, hindi ko naman hinahangad na manalo si Atisa kung merong ibang kandidata na may kapalaran nito. Pero kung ibibigay nila kay Atisa ang laban na to at para manalo tayo, yung kumbaga ko ibibigay nila yung panalo kay Atisa, bakit hindi, di ba? So, nandoon ako sa part na siguro Diyos na ang bahala dyan. Ipaubaya na natin sa Diyos kung ano ang magiging kapalaran ng ating pambato dito sa Miss Universe. Kasi kahit pasabihin natin na magaling siya, kung may devil naman dyan at napopolitika siya, di ba? Wala tayong magagawa. Kaya nga, ang akin ay ipaubaya na lang natin sa Diyos yung lahat. Kung para kay Atisa to, para kay Atisa to. Alam ng Diyos. Kung si CJ Opiasa nga, di ba? Parang dahil destiny niya yon, so walang nagawa. Kahit pa sabihin mo na na-manipulate nila yung resulta or sila ang nakapili na resulta, at the end of the story, tadhana pa rin ang nakapagbigay ng magandang posisyon para kay CJ Opiasa. So, yun din lang yung iniisip ko kay Atisa. Kung para sa kanya to, walang magagawa yung lahat kapag nakita na nilang nag-bloom, nag-shine ang ating pambato. So, yun. Ako, tiwala sa itaas talaga ang number 1. And then, wala akong, nako, bakit si ganito, nangangamba ako kasi baka nangunguna na sa ganito si Venezuela or si Colombia or kung sino man. Nandoon ako sa part na lahat to ay laro ng kandidata, and then kung ano yung ipapakita ni Atisa dyan, sige lang, laban lang. Hindi rin ako naka-base doon sa, nako, yung prediction nila, nanguna na si Atisa, ay nako, yung prediction nila, wala si Atisa. Kung minsan iisipin mo, parang nakakaloko ba to? May sinagot nga ako na parang sinabi ko doon sa isang page na after ng gala dinner, wala sa top 20 niya si Atisa. Sabi ko, ako hindi ko naman sinasabi na i-number 1 nga. Pero yung wala talaga sa top 10 nila, sa top 20 nila, sabi ko, are you stupid? So, yun. Kasi parang naloka ako na parang, bakit ganito? Parang marunong ba talaga kayong tumingin? Or pinag-aaralan ba ninyo ng maigi talaga to? Or sadyang na may personal lang kayo? Di ba? Kasi nakakapagtaka. Ang ganda-ganda naman nung nakita natin pero hindi nila ilalagay. So, ibig sabihin, may personal na galit talaga sila kay Atisa. Pero, syempre, ano naman ang gagawin ko kung galit sila, di ba? So, wala lang, laban lang. Kasi at the end of the story, ang hurado pa rin ang magdidesisyon at sana yung mga huradong to ay nasa tama sila, na alam mo yon, nasa tama silang paghuhurado. Yung about kay Catriona Gray naman, nakakalungkot kasi si Andrea Mesa nakuha nilang gawing hurado, pero si Catriona Gray hindi nila nakuhang gawing hurado sa history ng Miss Universe. So medyo nakakasad. Pero okay lang yon kasi meron namang ibang ganap na mas bongga pa sa inaasahan natin si Catriona Gray, di ba? We love Catriona Gray, and then of course we have to support our queen, and then wag tayo magpapaagrabyado sa iba. And then ayun, sa mga bumuboto kay Atisa Manalo, maraming salamat. Sana po ipagpatuloy lang ninyo ang keep voting para sa ating reyna at magtiwala lang tayo. Syempre, samahan natin ng dasal at ipaubaya natin to sa Panginoon na may kapal. And then of course, keep going lang, keep going lang, keep going lang. Kaya natin to. Malay ninyo, tayo pa rin ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe,
please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.